Kahapon, nandun po kami sa Senado at naging saksi kami sa pagboto ng 19 na senador para i-archive ang impeachment ni Vice President Inday Sara. Anong nangyari? Nag-convene ang Senado in session. Ibig sabihin, nag-umpisa na po ang 20th Congress at ito ang kanilang session. Sa session, tumindig si Senator Rodante Marcoleta para maghain ng isang motion sa plenaryo at ang hiniling niya ay ang dismissal ng kaso laban kay Vice President Inday. Dahil ito ang kanyang motion, mayroong din ilang mga senador. Kapansin-pansin na dito o pinangungunahan na ni Senator Vicente Soto. The third ba siya? Senator Tito Soto. So si Senator Tito Soto ay nag-oppose doon sa inihain na motion ni Senator Marcoleta. Dahil nag-umpisa ang debate tungkol dito at maraming gustong magpresenta ng kanilang oposisyon or pagpanigman doon sa motion, nag-suggest si Senator Alan Peter Cayetano na amyendahan ang kanyang motion. Ayon kay Senator Cayetano, ang mas nararapat na gamitin na motion ay motion para mag-archive. Ayon kay Senator Cayetano, sinabi ng Korte Suprema at alinsunod na sa kanilang resolusyon sa impeachment ni VP Inday, walang trial na nag-umpisa. Walang jurisdiction ang Senado. Kung kaya't walang i-dismiss. Wala kasing valid na articles of impeachment. Dahil dito, ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat ang motion ay motion to archive. Ang i-archive nila, ang natanggap nila na articles of impeachment, kahit wala itong bisa, at i-archive na rin nila ang buong usapan tungkol sa impeachment. Alinsunod din po ito. Tama pala, no? Vicente Tito Soto. Alinsunod sa sinasabi ng Korte Suprema sa kanilang resolusyon na pinaalala sa kanilang press briefer nung isang araw, ang resolusyon o desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment ay immediately executory. Dahil immediately executory, kailangan may direktiba ang nararapat na ahensya na hindi ituloy ang paglilitis o pagdidinig. Isa lang ang ahensya na direktahan nito dahil isa lang ang body na maaaring magdinig sa kaso ng impeachment at ito ang Senate Impeachment Court. Naghain ng mga pag-o-oppose ang ilang mga senador. Pinangungunahan na nga ni Senator Soto at sinusundan rin ni Senator Risa Hontiveros at ni Senator Kiko Pangilinan. Mayroon din inihain na sariling panig si Senator Bam Aquino na kahalintulad rin ng mga nag-o-oppose. Ang mga argumento ay umiikot lang sa isang reasoning. Ayon dun sa mga nag-o-oppose, walang kailangan na sundin na direktiba ang sa Korte Suprema dahil hindi pa naman tapos ang kaso at hindi pa pinal ang kanilang desisyon. Sabi naman ng mga tutol sa pagtuloy ng impeachment trial, kahit hindi pa pinal ang kaso at hindi pa ito nasasara with finality sa Korte Suprema, ang direktiba ng pinakamataas na hukuman ay itong desisyon ay immediately executory. Ilang senador ang tumindig at inulit-ulit halos ang parehong argumento. Hindi pa yan pinal, oo, pero immediately executory. Doon lang po umikot ang dalawang dalawang argumento. Sa katapusan ng lahat ng ito, 19 po ang bumoto alinsunod sa motion na inihain ni Senator Rodante Marcoleta. Pero bago sila umabot doon, mayroong priority na motion
si Senator Vicente Soto. At ayon sa kanya, ang kanyang motion ay kailangan munang i-convene ang Senate Impeachment Court at dahil nga hindi pa final ang desisyon, ituloy ang paglilitis. Ayon sa kanya, ito ang tamang gawin. Ngunit sabi naman, ito ay sinundan rin ni Senator Kiko Pangilinan at ang sabi ni Senator Pangilinan ay hindi naman daw maaaring i-dismiss ang impeachment ng Senado, kailangan i-convene ang Senate Impeachment Court. Dahil ito ang dinirektahan ng Korte Suprema. Buti na lang, gising na gising si Senate President Chis Escudero, nahuli niya ang argumentong ito at ang sabi niya, hindi, binasa ko ang desisyon at ang nakalagay sa desisyon, ang direktiba, ay nakatutok sa Senado, hindi sa Senate Impeachment Court. At the end of it, 19 voted to junk the impeachment, to archive the impeachment, my apologies. 4 opposed and 1 abstained. Sa sidelines naman, may mga kaguluhan ng konti. Mayroong mga kabataan o tila kabataan na tumindig habang nagtatalumpati pa si Senadora Amy Marcos. Ngunit sa time na yon, maliwanag na mananalo na ang mga tutol sa pagtutuloy. Mananalo na ang mga bumobotong yes to the archiving. Tumindig ang mga kabataan, pumunta sa railing ng ano ba yung tawag doon? Ng mga nakaupo at nagbigay ng thumbs down signal. Dali-dali naman silang in-escort palabas ng mga security ng Senado. Ang bilis ng intriga, mayroon pang nagsabi na yung mga vloggers daw yung pinalabas. Hindi po totoo yan. On the sidelights din, pagdating namin sa Senado, ni-report kagad ng Rappler na dumating ang mga vloggers. Uy, bidang-bida kami. Led by former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ang kilay ko, dumikit na naman sa ceiling. Ngayon pa man, kinagagalak namin na kami ay naging saksi sa isang makasaysayang pagboboto dyan sa Senado. Tapos na ba ang kalbaryo ni VP Inday? Malamang hindi. Dahil humaharap pa siya sa ibang mga kaso. Kung ating matatandaan, ang unang ina-argue ng mga taong tutol sa desisyon ng Korte Suprema ay wala daw accounting kung hindi matutuloy ang impeachment trial. Nakakalimutan nila na humaharap pa sa issue sa COA, si VP Inday, at mayroon din pa pong mga hinain ng Kongreso nang hindi daw sinasadya doon sa Office of the Ombudsman. Lahat ito ay tungkol sa confidential funds. Maaari naman nilang i-refile ang impeachment ng February 6 and onwards 2026. Maliban sa isa. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring gamitin na grounds para sa impeachment ang mga gawain ng isang opisyal bago siya naging opisyal na gusto nilang i-impeach. Yes, nakita niyo po si Sir sa likod ko. Smelling both ears. Posible rin pong matanggal yung reklamo tungkol sa alleged grave threats ni Vice Presidente laban kay Pangulong BBM. Dahil nandun din sa desisyon ng Korte Suprema na kailangan kung mayroong criminal liability o criminal basis para sa paghahain, kailangan ito ay nasa level ng high crimes. Hindi po yan dun sa recent na desisyon, pero pinaalala yan ng Korte Suprema. In a previous decision, sinabi na ng Korte Suprema, dapat magkakalibel yun. Nire-reserba ang pag-i-impeach para dun sa tunay na nakakayanig ng mga gawain ng isang opisyal na masyadong nakakabahala kung kaya't kailangan matanggal siya sa kanyang pwesto in spite of the mandate that was given to him or her by the general electorate. So, ngayong gabi, tatanggap tayo ng inyong mga katanungan kung mayroon pang malabo doon sa mga nangyari doon. Sa totoo lang po, ang hirap upuan kasi dumating kami sa Senado ng bago mag-alas 3. Anong oras ba kami nandun? Malis kami ng siguro mga 1:30 or 2 o'clock nandun na po kami. Nag-umpisa ang sesyon ng alas 3 at ang argumento ay tumuloy-tuloy nang wala talagang break. Pero paulit-ulit, pare-parehong argumento. Nagkaroon pa ng konting sagutan. Very respectful naman.
sa pagitan ni Senador Risa Hontiveros at ni Senator Rodante Marcoleta. At ayon kay Senadora Risa, nagkaroon na po ng instance kung saan unanimous daw ang boto ng Korte Suprema, ngunit on motion for reconsideration, ito ay nataob. Pag tinignan ngayon, overnight, marami pong nagpahatid sa amin ng, kumbaga, fact check. Doon sa sinabi ni Senadora Risa na isang kaso at sinasabing hindi po totoo yun dahil ang tunay na boto na itinaob sa motion for recon, ang botohan ay 6-5. Sabi ni John, tanong ko lang po, kanino kasama yung mga bastos sa gallery na pinalayas ni Senator Jinggoy? Mga kabataan yun eh. Ang leader nila ay yung apo ni Ninoy Aquino, bali pamangkin ni former President Noynoy, si Kiko D. So, hindi ko alam kung sinong kasama nila. Nandun sila nakaupo sa likod eh. So, kung kayo ay mag-iintriga, intindihin niyo po ito, hindi kami yun. Mayroong biglaang nag-intriga na kami daw yun eh. Kakatawa. At kung mayroong magsabi din, nakasama namin yun. Tingnan niyo lang po yung video ng Rappler nung dumating kami. At tingnan niyo kung may mga kasama kaming iba. Sabi ni Ma'am Rita, may I ask what happened to the impeachment of BBM? Natuloy po ba ang filing? Hindi po. So wala nga pong impeachment si BBM dahil hindi po tinanggap ng SecGen yung reklamo. So ulitin ko ha, wala pong impeachment si BBM. Actually, by saying that, that goes against our interests. Kasi kung sakaling tinanggap yon, 1 year bago uli siya makasuhan o mapailan ng reklamo. Sabi ni Ma'am Joanna, ang galing daw ni Senator Rodante. Yan. Rodante Marcoleta, pinaglaban niya talaga na dismiss ang impeachment. Sobrang talino niya. Nakakahanga yung ginawa niya. Parang hindi ka naman siguro fan, di ba? Doko lang. Siya po yung nakatakda. Doon, oo. Sabi ni Noel, talagang ready na daw ang grupo ni na Aquino D. Talaga pong gagawa ng eksena once nalaman na nila yung magiging resulta. Mga bastos. Talagang, lalo na pagkabataan. Hayaan nyo, habang bata, pwede pang magkamali. Okay lang yun. At tayo, di ba pinaglalaban natin ang karapatan natin magsalita at magpahayag? Yun nga lang, di natin gagawin. Katulad ng ginawa nila. Sabi ni Don, nakakain po ako ng hilaw na kanin, di po masarap. Yan. Matuto kayo sa sinabi ni Senator Marcoleta. Sabi naman nilo, wag mong i-flood. Ang galing ni Alan Cayetano, hands down. Wag mong i-flood. Pupasahin naman namin. Sabi ni Hiladar, paano ba ipa-impeach ang speaker kasi nakakasuka na pagmumukha niya? Unang-una, hindi grounds ang nakakasuka ang mukha. Pangalawa, hindi po impeachable official ang mga kongresista at mga senador. Sabi ni Dalal, para matapos na yung intriga ng HOR sa CF ng OVP at DepEd, bakit hindi pa ba na-solve sa COA? Ako, malay ko dyan sa COA, natatakot siguro. Ang tingin ko niyan, kung wala namang issue yung dun sa KBP Inday, maglabas na sila. Pero mukhang mayroong, either way natatakot sila. Sabi ni Ma'am Eva, may magsaing ng tama, huwag tularan ng HOR sa pagsasaing nila ng kanin. Double check ko lang, parang nagkamali yata ako dun sa motion ni Senator Vicente Soto. Sandali lang po. Double check natin, mahirap nang mag-fake news. Sandali lang po ha, double check natin. Sige lang, magtanong lang po kayo at maano natin yan. Matatalakay natin yan. Mali. Tama. Ang motion ni Senator Soto ay i-table. Anong ibig sabihin ng i-table? I-table daw ang motion ni Senator Marcoleta. Anong ibig sabihin nun? To schedule it for debates or hindi. Sorry. Not the tabling. Ang tabling daw ay ispo natin ang motion, correction everybody, ang motion ni Senator Soto ay isang tabi muna.
Wag munang i-discuss, or pwede namang i-discuss, pero wag munang mag-decide doon sa motion na inihain ni Senator Marcoleta. At ituloy muna ang impeachment. Yon. Sorry po. Sabi ni Emil, sanay talaga mag-table si Soto. Hoy, grabe! Ngayon ko lang nag-gets nung nabasa ko na. Sabi ni Jing, dati po naaasar ako kay Sen. Hontiveros. Pero ngayon naaawa na ako sa kanya, natataranta na rin, alam niya kasi kung saan siya pupulutin, lalo na sa 2028. Well, ang nagiging debate tuloy ay kung ano ang dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Hindi ba nila kaya na makaulit ng ganong klaseng boto sa House? Sabi nila, hindi ba naglabas ng unmodified opinion ang taga-COA? Yes, ang ibig sabihin ng unmodified opinion ay tama yung pagkakagawa at yung, I suppose, yung mga inputs sa 2024 na expenditures ng Office of the Vice President. So sabi ni Madam Josephine, the old man of the Senate is trying hard to look learned. Biro mo, he had the gall to say that the Supreme Court erred in its decision. Pabalik-balik pa talaga. Correct. Parang, uy, sir, kailan kayo naging justice? Hi, kay Noli Metanghero. Sabi ni Pompo ko, busit na itsura ni Soto. Sabi ni Rain, akala ko aatakihin sa puso si Tito Sen. Halatang pikon na pikon siya. Bakit tinawanan ni Senator Lacson bago ang botohan? Hindi ko na-gets rin yun eh. Sabi ni Ma'am Josie, what is your reaction sa sinabi ni Tito Sen na a unanimous decision could also be a unanimous mistake? I find it so conceited. Ay, well, para sa akin, oo na, may karapatan siya sa kanyang opinion. Hindi ibig sabihin na kailangan natin sang-ayunan yun. Uy, maraming salamat Ma'am Joyce, Sir Jam, Ma'am Donna, salamat po. Kay Otep, kay Pompoko, wow, kay Pompoko, salamat po. Sabi ni Arsenio, signal ng stream nyo is breaking from time to time. Ayos na po. Bakunawa says, sulit na sulit po ang pagboto kay Sen Aimee. Oy, buti hindi ako nakinig kay Mother Uy. Ay. Tingin ko sulit na sulit din yung boto natin sa PDP. Diba? Ito yung sabi ni JP, he even said he was never wrong. The audacity. Well, I don't know how he could say that. Kasi how does he know that he was right all the time? We don't know what those issues were. He never expounded on them. And ako, I'm glad that he didn't because he... Okay. Sabi nga ni Papi Mark, kasama namin si Sir Mark Lopez, at sabi niya, napagod ako. Hindi dahil sa tagal, kundi dahil sa paulit-ulit na mga argumento na nasabi na, narinig naman ng mga senador na nasabi na yun. Gayon pa man, uulitin pa rin nila. Merong mga ganon. Bukod pa dyan, favorite ko talaga yung dalawang senador. Ang gagaling, of course, Senator Marcoleta, Senator APC, Senator Cheese. Ang gagaling nila, pero ang paborito ko si Senator Ejercito at si Senator Lapid dahil ang kanilang pagboto ay, ang sinabi lang ni Senator JB, I vote yes. Hindi na daw siya mag-explain. Si Senator Lapid naman, I vote yes. Iginagalang ko ang pinakamataas na hukuman o ang desisyon ng pinakamataas na hukuman. Sumuko na. Yun! Ang gagaling talaga nung tatlo. Si Senator Cheese, pasensya na ha, pero si Senator Cheese talaga. Hindi lang during his speech, galing ng speech, but the way that he handled it. Kasi napansin nyo ba, na hinuhuli din niya, yun nga yung huling-huli niya si Senator Pangilinan. Sabi ni Senator Pangilinan, na kailangan i-convene yung impeachment court kasi paano nila i-dismiss yan? Dapat ang impeachment court daw ang mag-dismiss. At ang sabi pa niya ay, ang Senate impeachment court daw ang dapat ang dinidirekta ng Supreme Court. Huli, sabi ni Senator Cheese, no? I read the decision. It's the Senate. It says in the decision, hawak pa niya, no? Nignan pa niya.
It says in the decision that the Senate. Tama naman because the respondent in the petition na pinay ni Vice President Inday is the writ of prohibition to be issued against the Senate from continuing with the trial. Sabi ni Ma'am John, ngayon ko lang nagustuhan yung boring and calming speech ni Cheese. Hala, boring and calming din ako. Diba? Parang hindi ako senador. Ma'am Michelle says, yung mga patama po ni Senator Cheese sa kabilang parlor, o nga, Supreme Court, Supremer Court ba kayo? Sabi ni Ma'am Riza, Tito Soto just shows how narcissistic he is. Sabi ni Gerald, di po ba lawyer si Senator Kiko? Bakit need ng injunction? Kung di ako nagkakamali, kasi minsan nag-space out ako ng si Senator Kiko, pasensya na po, kasalanan ko yon. Minsan kasi pag nagsasalita si Senator Kiko, nag-space out ako kasi ano daw, napapaganon ako tapos biglang nawawala na yung sinabi niya. Kung totoo man, at humingi siya, sinasabi niya na wala namang injunction, wala namang temporary restraining order. Mali po yun. Kasi nga ang direktiba ng Korte Suprema is immediately executory. Hindi ba about 3 or 4 days ago, sinabi ko na sa inyo, this works like a TRO. Parang mandatory injunction. Ibig sabihin, Senate, wag na kayo munang maghihiring ha. Bawal yan. Yung execution ng decision is by not continuing with the trial. Sabi ni Gallows, Kiko so boring. I think also he was no longer making an effort. Parang the impression I got was that alam niyang talo eh. So he was arguing because he had to argue. Pero alam niyang talo. And so he was just going through the motion. Feeling ko parang depressed na siya. I had a feeling yung bonjing comment ni Amy galing kay Daryl. Sabi ni Ma'am John. Ganun ba? Ako hindi. Hindi. Kasi kung kay Daryl Yap yun, mas masakit ang sasabihin. Sabi ni Ma'am Josephine, maganda din to. Sabi daw ni Senator Cheese. Ang totoo naman, sinabi ni Senator Cheese, they should not make the Senate its battering ram for their personal ambitions. Gusto nilang bakbakan nga si VP Inday, ang ginagamit nilang forum at ginagamit nilang sandata ay yung mga powers ng Senado. Sabi ni Sir Jay, dito mo makikita ang kahalagahan ng pagiging abogado ng isang senador. Ito sabi ni Sean, Senator was frequently quoting legal luminaries kunot tulad ni Monsod, Carpio. Tapos sinabi nila na mali ang facts ng Supreme Court, pero alam ba talaga nila ang facts? Kasi si Marcoleta ay congressman at that time, so mas alam niya yung facts. Marcoleta was presenting facts, totoo lang, and personal knowledge. And nag-focus lang sa Supreme Court ruling. Ito pa yung masaya. Ganito yun. Kung sabihin man nila na mali ang facts na ginamit ng Korte Suprema, ito ay dahil nagtanong sila sa House at hindi sinagot ng House. So now, you made your bed, you lie in it. Because they had the opportunity to clarify and send in the facts. Kailan yan nangyari, diba? They could have presented that. And by the way, sabi ni Kong Marcoleta, pati doon, nahuli pa niya, mali ang facts ng House. Kasi sabi ng House, nagboto sila, ano ba yun? They voted? Oo. Nakalagay siya sa journal. Hindi. Ang sabi nila is that this was a session. Pero sabi ni Senator Marcoleta, nakalagay sa journal na session yon. But that's not what happened. And hindi nila prinisinta yung minutes. They just presented the journal. That's not the same thing. The journal is the reporting on the minutes, not the minutes themselves. Bakit? Kasi hindi totoo na nag-convene. So, kung gusto nilang labanan sa facts, kumbaga, mali yun. Kasi nandun yung isang tao na may personal knowledge. Totoo yan, na siguro in an instance like that, it would have helped if Senator Risa had gone to law school and become a lawyer. But it apparently did not help Senator Kiko
Hindi siya lumaban eh. Tumayo siya, he said some things, pero hindi siya talaga lumaban at nakipag-argue. Yung lumalaban si Senator Risa. Unfortunately, she did not have enough tools or facts to go into it. Good morning, Sir Neil. Sabi ni dogs are boring. No, they're not. Ay, may sagot atang Solgen, ma'am, sa Supreme Court. Paano sasagot ang Solgen sa you mean comment? Hindi po. Hindi pwedeng sumagot ang Solgen. The Solgen is the lawyer of the House. So, nag-file na sila ng motion for recon. 10 days para mag-comment si VP Inday at saka ang ibang parties na nire-represent ni Attorney Bobet Torreon. Pinamimigay po ito sa mga rally. Punta na kayo. Wala pang rally. Totoo yan. Sabi ni Gallows God, Jesus' use of two of Carpio's own arguments from previous cases to destroy the minority's entire narrative was wickedly good and a shock to some. I knew where he's getting to. Ang haba nga lang ng sinasabi niya. Tapos biglang sinabi niya, hindi ko words, hindi ako ang sumulat niyan. Those are not my words. Hindi ako ang sumulat niyan. Those are the words of former Supreme Court Justice from the pen of the former Supreme Court Justice. And basta, binild up niya eh. Na, Justice Conchita Carpio Morales. Talagang tumingin lahat kami sa gallery. Hinanap namin, wala na si ma'am, si former Justice and former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sabi ni Bebot, Binglasan, ang mga nagpipilit na ituloy ang impeachment ni VP ay sadyang mga anti-Duterte lang. Sen Marcoleta, Cayetano, et al. Salamat sa maliwanag na paglalatag bakit binasura ang ginawa ng HR. What do you mean, sabi ni Shin kasi, usually ang result ng motion, attorney? What do you mean, usually it depends on what the motion is. Sabi ni Sir Mike, kay Marcoleta pa lang, tablado na sila. Sabi ni Taba, ching-ching online shop, malaki ang takot ng mga yan sa mga Duterte. Kasi di nila magagawa ang pagdanakaw. Sabi ni Genlusay, ang daming nadlakaris ni Sen Marcoleta kahapon. Magandang gabi kay Ronaldo. Sabi ni Shai, ang sabi pa naman ni Bitwix ay tuloy na ang impeachment at mag-chairman. Paano siya mag-chairman? Ay, nako, sit down. Aray! Sabi ni Freud, si virus gumamit daw ng ChatGPT. No. That's the prevailing theory po na umiikot, na gumamit siya ng ChatGPT. Ang problema, kailangan pina-fact check mo din yung yung AI. Kasi gumagamit din ako minsan yan to review and nahuhuli ko minsan nag-iimbento sila ng cases. So, you have to always double check. Kaya it's important na, 'di ba, hindi pwedeng basta mag-chat GPT. You also have to know the material. Sabi ni Remulla, attorney, done deal na. Mukhang na done deal na sila. Sabi ni Filipina yesterday, my laptop was in so much risk of being thrown and broken every time Soto arrogantly displayed his arrogance. He was such a nuisance and major cause of delay. Wala, nahiya sa rason, ipipilit pa. It's a strategy, actually, a tactic. Alam niyo ba what they were doing? They were filibustering, or in a way, no? Ang ano yung filibustering? Inuubos o sinusunog mo yung oras ng hino-hostage mo. Ho-hostage niya yung usapan, ho-hostage yung magsasalita ka na magsasalita na. Yung iba, yung filibustering, ang ginagawa nila, magsasalita sila tuloy-tuloy, hindi sila tumitigil. Ngayon, may mga time limits na, pero you can filibuster another way by just repeating everything over and over. Wala ka nang mahugot, hanap ka ng dahilan to say more and say more para matigil yung para ma-stand still or mapagod yung kanilang mga kalaban. Di ba parang yung sa boxing, sasayaw-sayaw ka lang, di naman kayo nag-actually engage, sayaw-sayaw ka lang, pinapagod mo lang yung kalaban mo, tapos nakakatitira. Kaso sila, wala silang baon na maititira nila. O, ayun, na-knockout.
sila. Sabi ni Apple of my eye, kahit ituloy pa yan sa impeachment sa 2026, malabo na yan. Oo, iba na. Tablado na sila sa Senado. Oy, maganda nga yun. Sabi ni Randy, ang galing ni Sen Marcoleta maghalimbawa ng motion to dismiss. Hinalin tulad niya sa panliligaw. Oo, di ba? Oo, maganda yan. Gustong-gusto ko yung part na yun. Sabi ni Jumel, ginalingan ba ni Cheese, APC at Marcoleta kasi nag-audition para maging VP ni Presidente Sara Duterte sa 2028? I appreciate them, but it could be may nag-audition para mag-VP. Pwede. Pero ako, I'd like not to think so muna. Ang aga pa kasi. Oh, thank you. Sabi ni Mother Chill, bagay daw mag-cap. Dati akala ko hindi eh. Kaya bihira ko gawin. I just use it out of necessity. Except today because I just want to constantly remind everybody that PRD is still in the Hague. Kaya yung mga Roddy Bear sa likod. Sabi ni Sir Amik, the audacity of One Ball University, pointing out that may mali ang Supreme Court without citing any argument which one is wrong. Sabi ni Eric, pag nag-resign ba si VP, pwede ba siyang paharapin sa impeachment? No. Alam ko yung argumento ng Kongreso. An impeachment is to remove. This is in the nature of an administrative case. Sinasabi na ng Korte Suprema yan dati. Ang purpose is matanggal siya sa pwesto. Pero para dun sa ibang mga matters like disqualification and so on, doon po, pwede pa naman nilang i-file in a criminal case. Pero hindi ka pwedeng mag-disqualify ng isang tao na hindi inilitis. Kailangan may paglilitis at kailangan yung paglilitis na yon ay administrative in nature. So, ang primary purpose po ng impeachment is matanggal yan. Kasi, okay, ganito, hindi necessarily all the time magkakaroon ng disqualification pag ikaw ay na-impeach. Bakit? Kasi sabi ng saligang batas, the most, kumbaga, yung pinaka-sukdulan na parusa para sa isang taong na-impeach ay removal and disqualification. Okay. Ibig sabihin, yun yung pinakamalala. So, ibig sabihin, pwedeng may grades. Ibig sabihin, pwedeng disqualification lang. Hindi pwedeng disqualification lang. Pwedeng removal lang, walang disqualification. Pwede rin nilang ipataw yung suspension kasi ang nakalagay doon is, ito yung pinakamalala. The most. So, ibig sabihin, pwede pang gawan ng batas yan para may mga grado. Subject to the Supreme Court's power to review. Sabi ni Jake, si Marcoleta yung hindi lang kasi documents ang nakuha niya. Siya yung witness sa Congress. Eyewitness and ear witness. Basta witness siya to what happened in the Senate and witness din siya na, teka muna, na nung natanggap niya yung journal. Sabi ni Ma'am Rita, sabi dati ni Senator Miriam in one of her hearings, hindi naman pwede na basahin mo yung Constitution na para kang nagbabasa lang ng jargon. Tapos kanya-kanya kayo ng interpretasyon. Hindi ganun yun. Kaya nga mayroon tayong constitutional law, which is said to be the most difficult subject to pass in the entire College of Law. Hindi kami nagpang-abot. Senator Miriam was no longer teaching in the College of Law ng estudyante ako. But sometimes she would come back for talks and all that. Hindi ganun kadali magbasa ng Constitution. Constitutional analysis is a field of art in itself. Kung maski sino na lang pala pwede mag-interpret ng Constitution. Galing talaga si Senator Miriam. Very witty. Sabi ni Kent, unang tanong pa lang ni Soto, tablado na agad kay Marcoleta. Sabi ni Sen Marcoleta, that is a speculative question. We cannot speculate here. We can only second guess. Pinaalala ko tuloy ng ibang mga reporters. So, attorney, bawal daw speculation. Paglabas ko kasi, na-interview ako ng TV5. Yung mga ibang mga reporters doon, yun yung mga nasa Malacanang press corps ng SEC ako. Lahat, hinay-type ko palabas. Kamusta na kayo? Nakakamiss din kasi yung mga yung press corps. Tapos pinaalala sa akin ng isa ko, attorney, we do not respond to speculation. Pinaalala talaga sa akin.
Magandang gabi kay Strikers. Hi, Miss May. Sabi ni Kupalogs. Si Soto, kala mo talaga hindi papalagan ni Marcoleta. Alam nyo, pero grateful ako kay Senator Cayetano. I don't always agree with him. And in many instances talaga napapagulong ang mata ko sa kanya. But he has his moments. And yesterday was one of those, the whole afternoon of moments. At nagpasalamat kami sa kanya kasi he pointed it out. Bakit ba parating yung vloggers lang ang inaakusahan ng fake news? Sabi niya, afterwards, napanood niya kasi yung TRICOM namin. At ang sabi niya, okay lang kung mag-iimbestiga kayo ng fake news. Pero hindi pwedeng yung vloggers lang. Nasaan yung Prad Media? Eh, sila din naman nagpapakalat ng ganon. Hindi niya sinabing ganon. Sila din may ganon. Sila din may issue na ganon.